Ito mga boss, radiator ng bulldozer, D8R. Yan, lagyan natin ng sabon para tumabi yung dumi. So lagyan natin ng hangin. So yun ang leak nya mga boss, dami oh. Natalsikan yan mga boss ng buhangin. Ayan oh. Oh, bali ilang tubo yan, marami eh. Bali 10 tubo yan eh, pero hindi naman siguro lahat mayroon. Oh, parang lahat na yun. Parang lahat na mga boss meron. Oh, 1, 2. Oh, halos lahat mga boss may butas na dali ng buhangin. Ayan, tinaas ko. So sa pagre-repair nito mga boss, bali 3 paraan yung pwedeng gawin dito sa pagre-repair. Okay, yung common na paraan, yan, iisa-isahin yan. Yung mga tubo na yan, iisa-isahing tapalan ng tingga yung butas. Yan, hahawiin nyo yung cooling pin na yan, hahanapin yung butas, tapos lilinisin, tapos lalagyan ng tingga. Okay? So yun yung pinakaunang paraan. At saka yung mga radiator technician sa atin sa Pinas, normally ganun ang ginagawa nila. Pati ako ganun din ang ginagawa ko. Pero since na dito kasi kailangan tawag dito 100% na sure bull. 100% na sure bull mga boss kailangan. So yun yung paraan na mabilis o madalian mga boss. Okay? So dito naman sa Saudi kasi pag inalis kasi yung unit dito mga boss, minsan taon na bago bumalik. So kailangan sure bull talaga yung trabaho. Okay? So ako ang ginagawa ko, binubuksan ko tong tangke, tsaka dito upper and lower, bubuksan ko yan. Then kinokondem ko lahat yan sa loob mga boss. Sa loob, yung butas niya sa loob, kabilaan, ikokondem ko, lilinisin ko, tapos tatapalan ko ng tingga. So hindi na sila lalabas dito, di ba? Wala nang butas kasi sarado na yung 10 tubo na yan. So yun yung paraan number 2. Yun nga lang, matrabaho. Kasi bubuksan mo yan eh. Yan, bubuksan mo yan. Tapos lilinisin mo lahat yan mga boss, lilinisin yan. So matrabaho yun. Pero sure ball naman na wala nang butas, 100% yan pag ikinabit mo na uli yung tangke. Okay? But now, tag-init ngayon, since na summer ngayon dito sa Saudi, napakatindi ng sikat ng araw, mainit na yung araw, mainit pa rin yung hangin. So hindi pwede yung ganong strategy. Kasi madaling mag-init yung makina, kasi 10 tubo yan, tapos ibablock ko, so kabawasan sa circulation ng tubig o ng ulan sa makina. Although pwede naman yun, kaya nga lang pag ganitong tag-init hindi ako naggaganon. So ang gagawin ko rito mga boss, para mapakinabangan to, okay, nire-recycle ko na lang, nire-resize ko tong core. Ayan, kasi itong radiator ng bulldozer, ito mga boss, ito yung mahaba na nandoon, ito yung maikli. Dalawang klase yan eh. Oh, ayan mapapansin nyo, maikli ito. Ayan maikli siya, di ba? Ito kasi yung nasa gilid, nasa body ng bulldozer. Isa rito, tapos sa kabilang gilid isa rin. Bali dalawa silang maliit, tapos 7 malaki sa gitna. Yun ang isang set ng radiator ng bulldozer. So ako, ginagawa ko yung senaryo na yan, okay, pinuputol ko yan mga boss. Pinuputol ko ngayon. Halimbawa ito, so kukunin ko yung size nung maliit na radiator, hanggang dito lang yun eh, 825 mm. Ayan.
pinuputol ko, tapos ginagawa ko na lang maliit. So itong kulang-kulang isang dangkal, tapo na yan. Okay? Buo ngayon yung radiator, walang damage at mapapakinabangan ulit, di ba? So wala akong kinondem, wala akong sinarado rito sa labas, pinutulan ko nga lang. Ang habol ko rito is hindi ma-scrap itong core, okay, o itong radiator, mapapakinabangan pa rin. So yun ang ibibigay ko sa inyong tip. Ngayon, kung sasabihin nyo naman, boss, hindi naman bulldozer yung kotse ko eh, di ba? Oo nga naman. Yung idea na yan kasi mga boss, yung pag-core resize, pwede yan sa, di ba, yung sasakyan nyo, yung kotse nyo is tawag dito, copper yung kanyang core. Okay? Normally malapad yan eh. Ngayon nasira na yung core. Tapos siyempre bibili kayo ng core ngayon o ng radiator. Eh walang available. Walang available na size ng core nyo. Walang available. Ang mangyayari niyan mga boss, pwede kayong bumili ng core na mas malaki doon sa original size ng core nyo. Okay? Ang gagawin nyo nga lang, i-resize nyo, puputulin nyo. Ang kukunin yung size is siyempre yung original size na ng core nyo. Okay, kahit na magbawas kayo rito sa, let's say, malapad ng konti. Okay, ito halimbawa, ito yung radiator nyo. Ang nabili nyong core malapad. O di, magbawas kayo rito. Tapos, mahaba ngayon, yung nabili nyo. O, kung mahaba naman yung nabili nyo, halimbawa, sobra rito, ganyang kahaba. O di, kukunin nyo ngayon yung original size ng core nyo. Okay, so bukas, pakikita ko sa inyo kung paano tayo mag-re-resize ng core. Okay, ito i-re-resize natin. Update ko kayo mga boss.